Walking through life with God. Paglalakbay sa buhay na kasama ang Diyos. Ito po ang ating topic ngayong umaga sa atin pong Daily Devotion Live dito sa ating Mavs TV na kung saan at sa God Loves You na kung saan tayo po ay tuturuan ng Diyos kung paanong tayo kanyang iniingatan, minamahal, ginagabayan sa ating buhay. Napakaganda po ng topic natin at ang ating verse na pagninilayan ay kukunin po natin sa 2 Thessalonians 3 verse 3. Kaya naman po, samahan po ninyo ako. Magandang umaga po sa inyong lahat. This is your Ate Mabs and welcome po sa atin pong Daily Devotion Live dito po sa Ate Mabs TV. And today is Friday, December 26. Merry Christmas po sa inyong lahat. Tunay na Pasko na at napakabuti ng Diyos dahil tayo po ay muling nakapag-devotion ngayong araw na to. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, samahan po ninyo ako at buksan na ninyo ang inyong Bible sa 2 Thessalonians 3 verse 3. Pero bago po yan, check ko lang po ang atin pong live kung wala pong problema. Check natin yung sound. Magandang umaga po sa inyong lahat. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Share lang po natin yung ating live. Kumusta po ang inyong Pasko? Kumusta po ang celebration with the family? And I hope na naging masaya po tayo dahil alam naman natin kung anong tunay na dahilan kung bakit may Pasko. Ayan, napakabuti ng Panginoon. Sige po tayo, mag-share lang saglit ng ating devotion ngayon. Ayan, share ko lang po na mabilis ito. Marami po bang natanggap na regalo ngayong Pasko? And I hope na na-share niyo si Lord sa ating mga mahal sa buhay, na ikwento niyo ang kabutihan ng Panginoon sa inyong mga buhay. Sige po. Hallelujah. Yan, simulan na po natin ang ating devotion at nawa po ay buksan na po ninyo ang inyong Bible sa 2 Thessalonians 3 verse 3. Siya po natin itong ating devotion. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Hallelujah. Sige po, basahin po natin, no? Sabi po sa 2 Thessalonians 3 verse 3, New International Version. But the Lord is faithful, and He will strengthen you and protect you from the evil one. Sabi naman po sa Tagalog, sa Magandang Balita, Biblia, ngunit tapat ang Panginoon, Siya ang magpapahayag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita. Manalangin po tayo, O Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito na kami ay binigyan mo ng pagkakataong muling makapag-devotion. Ikaw lamang, O Panginoon, ang aming inaasahan na magtuturo sa amin, Panginoon, ng dapat naming matutunan patungkol sa iyong mabuting balita. Samahan mo po kami, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig, at puspusin mo kami ng iyong banal na spirito. Give us the wisdom, the knowledge, and understanding, Lord. At gusto lang namin, Panginoon, na ikaw lang ang maparangalan
madakila at maluwalhati. Itago mo po ako sa iyong likuran. Samahan mo po kami, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sapagkat ikaw ang aming Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Napakabuti po ng Panginoon. Kumusta po ang inyong Pasko? Mamaya po natin pag-usapan yan. Muli ay basahin po natin ang ating pong verse na pagninilayan ngayong umaga. Sa 2 Thessalonians 3 verse 3, sabi po sa New International Version, "But the Lord is faithful, and He will strengthen you and protect you from the evil one." Sabi naman po sa Tagalog, sa pangalawang Thessalonica 3 verse 3, magandang balita, Biblia. "Ngunit tapat ang Panginoon. Siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama." Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Napakabuti ng Panginoon. Dumana po ang Pasko. Nag-birthday na si Jesus Christ. And I hope na naging masaya po ang bawat isa, nakasama ang kanyang pamilya, at nawa ay malinaw sa ating lahat kung ano ang kadahilanan ng Pasko, kung bakit may Pasko, at kung bakit siya ang dahilan, At napakahalaga ng kanyang kapanganakan. Ngayon po sa ating pag-aaralan ay nais na muli tayong paalalahanan ng Diyos kung gaano siya katapat sa ating mga buhay at kung paano niya tayo patatatagin at iingatan laban sa masama. Kasi araw-araw ng buhay natin, tayo po ay tunay na daranas ng iba't ibang pagsubok, temptations, at yan yung bagay na hindi po natin maiiwasan. Pero napakabuti ng Diyos kasi may pangako siya na tayo ay iingatan niya at tatatagin laban sa mga masasama. Kasi ito pong verse na ito ay sinulat ni Paul sa mga taga-Thessalonians at ito ay paalala niya kasi humihingi siya ng panalangin sa mga tao at gusto niyang magbigay ng mga paalala para nang sa ganun mapatnubayan sila sa kanilang mga susunod na gagawin. Kasi iiwanan na sila ni Paul So, syempre, gusto ni Paul na kung ano yung kanilang sinimulan ay siya nilang ipagpapatuloy. So, napakabuti ng Panginoon. Ang title po ng ating topic this morning ay Walking Through Life o paglalakbay sa buhay na kasama ang Diyos. Kumusta ba ang buhay natin? Naglalakbay ba tayo sa buhay na ito na kasama natin ang Panginoon? Simula noon hanggang ngayon, lalo na po, muli na namang magpapalit ang taon. At alam natin na panibagong buhay, panibagong taon, panibagong pag-asa na nawa sa itong buhay nating tinatahak ay kasama natin ang Panginoon. Nang sa ganun, hindi po tayo maligaw at hindi po tayo mapahamak. Napakabuti ng Diyos para i-remind tayo sa mga ganitong bagay. And sabi nga po dito, every season of life has both ups and downs, positive and negative situations. And totoo po yan. Ang buhay natin, merong mga ups and downs, merong positive, merong negative. Maari, kahapon sa Pasko, maaring may negative, merong positive na nangyari. Maraming mga bagay na hindi naiwasan, na nangyari pa din. At meron ilan pa din sa mga tao na naging malungkot kasi walang handa. Meron pa din mga tao na naging malungkot kasi wala silang ipapamigay na pangpamasko sa kanilang mga inaanak, mga mahal sa buhay, di ba? So maraming kadahilanan, na nangyayari sa buhay natin. And on top of that, there are spiritual powers in this world that are trying to get us to lose hope. And dahil po doon, alam natin, sa mundong ito, meron talagang nanggugulo sa buhay natin. Para sirain yung atin pong pag-asa sa buhay. Para sabihan tayo na ang buhay na ito wala ng pag-asa.
wala na tayong nakikita pang pag-asa. Na kahit Pasko, ang buhay ay andyan yung negative, andyan yung mga ups and downs, yung bang talagang ididikdik sa isip natin na tayo ay pinabayaan ng Diyos, na tayo ay tunay na walang pag-asa sa buhay, hindi na tayo gagaling sa ating karamdaman, na kahit anong dasal natin, kahit anong hiling natin, ay hindi tayo pinagbibigyan ng Diyos. Yun yung bagay na patuloy na ipinapasok sa ating isipan ng ating kaaway, walang iba kundi si Satan, na walang ibang ginawa kung hindi guluhin tayo. 'Di ba? Kasi sabi nga sa John 10:10, the thief comes only to destroy, to kill. 'Di ba? Wala siyang gagawin kundi patayin ang ating pong kagalakan sa puso. Palitan yung mga positive na nangyayari na gawing negative. Kahit na negative kasi yan, basta nasa Panginoon tayo, positive pa rin ang tingin natin dyan. Na kahit tayo ay may problema, pagsubok, pero kapag nasa Panginoon tayo, ang lahat ng yan ay pagtatagumpayan natin. Hallelujah. And in the midst of difficult seasons or even persecution, it can be easy to forget that God is still present with us. Yun yung malungkot eh. Di ba, pag dumadaan tayo sa mga pagsubok, ng mga mahihirap na season ng buhay natin, or even kapag pinipersecute tayo ng ating kapwa, parang ang dali nating makalimutan na merong Diyos na nagmamahal sa atin, na merong Diyos na ipinanganak upang tayo ay ingatan, upang tayo ay iligtas, upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. At merong Diyos na talagang nagmahal sa atin ng tapat, unconditionally, at patuloy na nagmamahal sa atin hanggang ngayon. Diba, ang bilis-bilis natin makalimot, no? Natatakpan kagad ng problema yung pag-ibig ng Diyos sa puso natin. Na nakakalungkot kasi dapat hindi ganon. Kasi ang Panginoon natin ay hindi nagbabago sa ating pag-ibig, sa kanyang pag-ibig sa ating lahat. Ayan, nawala yung aking binabasa. Hallelujah. At yun yung bagay na dapat nating tatandaan. Kahit anumang mangyari sa buhay natin, hindi natin dapat kalimutan na merong Diyos na nagmamahal sa atin at hindi magpapabaya kailanman at hindi tayo iiwan. He will never leave us nor forsake us. And He does not abandon us in the midst of suffering. Rather, He strengthens us and walks with us through the pain. Diba? Kailanman hindi tayo iniwanan ng Diyos sa kalagitnaan ng ating mga paghihirap, pagdurusa. Imbis na iniisip natin iniwanan tayo ng Diyos, hindi. Mas lalo niya tayong pinalalakas dahil sa mga problemang ito. At sinasamahan niya tayo sa bawat paghihirap, pagdurusa nating nararanasan. Hindi po ba, no? At ang dami na nating patunay patungkol dyan, na ang Diyos ay hindi tayo iniwanan at hindi tayo pinabayaan kailanman. Sinamahan niya tayo sa lahat ng lakarin natin sa buhay. Masaya, malungkot ng buhay natin, kasama natin ang Panginoon. At ang lahat ng yan ay pinagtagumpayan ng Diyos nung siya'y napako sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng pagdurusa naranasan na ng Diyos. Nang sa ganon, hindi na natin yung danasin. Huwag nating sarilinin yung mga problemang pinagdaraanan natin. Alam ko marami pa rin tao ang nalulungkot sa nagdaang Pasko. Marami pa din ang naapektuhan kasi bakit ganun ang Pasko? Parang hindi Pasko. Hindi kami naging masaya. 'Di ba? Tapos ang dami pa natin nakikita sa social media na masasaya yung celebration nila. Tapos kinukompare natin yung sarili natin sa kanila. Bakit ganun ako? Hindi ganun kasaya. Bakit kami walang ganun karaming handa? Tandaan mo, hindi nakabase doon ang Pasko. Ang buhay ay hindi rin nakabase. Nakabase yan sa kung ano ang meron sa puso mo. Kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Maaaring may mga pinagdaraanan tayong problema. Maaaring meron tayong mga problema pa rin sa pangkasalukuyan. Pero tandaan mo, kasama mo ang Panginoon sa laban ng buhay mo. At hindi ang problema, pagsubok, temptation sa magdidikta ng buhay mo, kundi ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Dahil ganun niya tayo kamahal.
The church in Thessalonica experienced a very similar situation. As they were praying for the gospel to spread across their region, they encountered suffering and opposition. Paul writes to the members of these churches to not only encourage them, but to remind them of God's character. Kasi minsan yun na nakakalimutan natin. No? Nung nabubuhay tayo dito, hindi para sa mga material na bagay na nasa paligid natin, kundi nandito tayo dahil tayo ay may purpose sa mundo. May mission tayo at mahal tayo ng Diyos. Create tayo ng Diyos at naging anak niya dahil may dahilan siya upang tayo magpatuloy sa buhay na to kahit ano paman ang ating pinagdaraanan. Masaya, malungkot, mahirap, magaan, ang Panginoon ay lagi natin kasama. At napakarami niyang pangako para sa ating lahat. Dito lang sa ating pinag-aaralan ay sinasabing tayo'y pakatatatagin ng Diyos at iingatan sa lahat ng masama. Anuman ang gawin ng kaaway ay hindi siya magtatagumpay sa ating buhay sapagkat kasama natin ang Panginoon. At lagi nating tatandaan yung karakter ng Diyos na siya'y mabuti, na siya'y mapagmahal, na siya ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Diba? Ang Diyos na kailanman ay hindi nang iwan. Ang Diyos na nagmamahal unconditionally. Maging sino ka man, maging ano ka man, ano man yung ating nakaraan ay hindi tinitingnan ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Minsan may mga tao nag-iisip, mahal ba talaga ako ng Diyos? Bakit ganito ang buhay ko? Bakit ganito kagulo? Dumaan ang Pasko, ganito pa rin. Huwag kang mawala ng pag-asa. Sapagkat ang Panginoon ay tapat. Ang kailangan natin ay kumapit sa ating pananampalataya kahit ito ay gamustasa na lang sa liit. Ang ating pananampalataya ay huwag mong bibitawan. Manalig ka, maniwala ka at manampalataya. Magtiwala ka sa Diyos. Huwag sa sarili mong talino. Huwag sa sarili mong galing. Maaring sa mga ngayong pagkakataon, hindi natin naiintindihan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Pero darating ang time. Masasagot ang lahat ng mga tanong mo. Bibigyan ng linaw ng Diyos ang lahat ng yan. Sapagkat siya'y tapat. Sapagkat mahal ka ng Diyos. Yun ang lagi mong pakatandaan. Magbalik loob tayo sa Kanya. Tumawag tayo at manalangin. Kasi minsan pag dumaranas tayong pagsubok, mas lalo tayong hindi nagdadasal. Diba? Dapat hindi ganon. Mas lalo tayong magdasal, manalangin, tumawag sa Diyos at magtiwala sa Kanya. Huwag kang lumayo sa Panginoon. Kung dumaranas man tayo ng mga pagsubok sa buhay natin, yan ay normal. Lahat ng tao sa mundo ay dumaranas ng pagsubok. Walang taong exempted dyan. Diba? Lahat ng tao ay tunay na dumaranas ng pagsubok. Sabi nga dito sa sa 1 Corinthians, yan, sabi po sa 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Hallelujah! Thank you, Lord! Diba? Sa totoo lang ang pagsubok natin, maraming pangyayari sa buhay natin. Iba-iba yan sa bawat tao. At huwag mong iisipin na ikaw lang ang dumaranas niyan. Lahat tayo ay dumaranas ng pagsubok. Ang tanong, kanino mo ipinagkakatiwala ang mga pagsubok na yan? Kanino mo ibinibigay ang mga pagsubok na yan at isinusuko ang mga pagsubok na yan? Diba? Kasi minsan, pilit nating ginagawa ang lahat ng pwede nating gawin.
diskarte dito, diskarte doon, para lang malampasan ang mga pagsubok na ito. Pero nakakalimutan natin, ibigay ito sa Diyos, isuko ito sa Diyos. Nakakalimutan natin na ipagdasal ito sa Diyos. Idulog ito sa Diyos at sabihin, Lord, sa iyo na lang to. Ayoko na ng mga pagsubok na to. Tulungan mo ko, mapagtagumpayan ko to. Diba, minsan, pag talagang sobrang lugmok na, saka na lang tumatawag sa Diyos eh. Alam niyo po ba na dapat the moment naranasan mo yung pagsubok at problema sa buhay mo, idulog mo na agad sa Diyos, idasal mo na agad. Ihingi mo na agad sa Kanya ng tulong. Kasi siya lang talaga makakatulong sa atin eh. Yes, makakatulong ang mga tao sa paligid natin, pero unahan natin ang Panginoon. Kasi sa mga tao sa paligid natin, pwede pa tayo ma-disappoint dyan eh. Pero ang Diyos, hindi tayo di-disappoint ng Diyos. Magpapadala siya ng mga taong tutulong sa atin. May gagamitin siya upang mapagtagumpayan natin yan. Sa totoo lang, ang lahat ng mga pagsubok na ito ay napagtagumpayan na ng Diyos. Nung siya'y napako sa krus at nabuhay na maguli, tapos na yun eh. Pinagtagumpayan na niya. Ang kailangan lang ay magtiwala tayo. Na anuman ang ating daranasin sa buhay na ito, hayaan natin ang Diyos ang siyang kumilos sa buhay natin, ang siyang mag-solve ng mga problema natin. Kaya lang minsan pinangungunahan natin ang Diyos di ba? Gusto natin yung way natin. Itandaan natin, sabi ng Diyos, your ways are not my ways, your thoughts are not my thoughts. Iba ang plano mo sa plano ko. Pero yun yung bagay na minsan hindi natin matanggap. Gusto natin yung gusto natin. Ipinaglalaban natin yun. Pero hindi pala yun ang plano ng Diyos sa atin. Kaya naman, relax ka lang. Sabi nga ng Diyos, I got you. Hawak tayo ng Panginoon. Tunay na napakabuti ng Panginoon. Ayan, so, balikan natin yung ating pinag-aaralan. Sabi dito, ayan, wala tuloy. Ayan, sige po. Ayan, ngumiti tayo. Huwag tayo masyadong seryoso sa buhay natin. Kapapasko lang eh. Malungkot na kaagad. So, ipahawak natin sa Diyos ang ating buhay nang sa ganun, hindi tayo maapektuhan ng kung ano man ang ating pinagdaraanan. So, sabi dito, He tells them first, sinabihan ng Diyos, ni Paul, ang mga Thessalonians, he tells them first that the Lord is faithful. Tapat ang ating Diyos. This means that God doesn't change. He is consistent in His character. Iyon ang tunay na pagkakaiba natin sa Diyos. Ang Diyos, pag nangako, tinutupad niya. Tapat siya. Tayo, mga tao, pag nangako, talagang siguro kung nangako ng 10, 11 doon hindi matutupad. May dagdag pa, no? So, ibig sabihin, mas lamang yung hindi ito matutupad kapag tao ang nangako. Pero kapag Diyos ang nangako, totoo yun. Ang kailangan lang, panampalatayanan mo. Minsan nga, yung mga tao, pag nangangako sa atin, pinagkakatiwalaan mo yung pangako pinanghahawakan mo kaya tuloy, pag hindi natupad, nadidisappoint ka, nalulungkot ka So, ganun din dapat ang ibigay natin sa Diyos. Kasi sa Diyos, pag nangako siya, at yun ay ating pinanghawakan, malaking ang chance na talagang tutuparin niya yun. So, bakit di natin paniniwalaan? Hindi natin panghahawakan, di ba? Minsan baliktad sa tao, masyado tayo magtiwala pag nangako Pero pag sa Diyos, hindi lang matupad ng konti, galit na tayo. Di ba? Tapat ang Diyos. At totoo siya sa kanyang mga pangako. At sinabi niya pa na God doesn't change. Hindi nagbabago ang Diyos. Consistent siya in His character. Siya ay just, siya ay faithful, siya ay truth, siya ay God of God, King of Kings, Lord of Lords. Diba? Siya ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Siya ay, pag sinabi niya, sinabi niya. Consistent yun. Ang tao hindi consistent di ba? Tayo, kahapon naniwala, ngayon hindi, bukas oo. Ganun tayo, pabago-bago tayo ng isip. Kaya naman, huwag natin panghawakan yung sarili nating talino.
sarili nating galing. Kasi pabago-bago tayo eh. Mas mainam na kumapit tayo sa ating Diyos na buhay. Paano natin malalaman ang lahat ng ito, Ate Mabs? Nasa Bible po yan. We need to read the Bible every day and meditate on it day and night. Diba? Nasa cellphone man yan o meron kang Bible, kailangan basahin natin ang salita ng Diyos. Kasi doon natin makikita ang kanyang mga pangako eh. Ito na naman tayo, magsisimula na naman ng bagong taon. Ako talaga, isa po ako sa guilty dyan, patawarin ako ng Diyos. Lagi ko sinasabi, I will read the Bible cover to cover sa panimula ng taon. Para pagtapos ng taon, tapos ko na rin siyang basahin. Pero talaga pong dyan bagsak ako. Hindi ko pa talaga nababasa ang Bible ng cover to cover. But I am trying and praying. Natulungan ako ng Holy Spirit that this year, this coming 2026, ay totoong mabasa ko na ito ng buo, nang hindi lang basta binasa, kung hindi pinagnilayan, inunawa, at maisabuhay ko ang bawat salita na matututunan ko mula sa Bible. Hindi madali, pero I know God is with us and He will help us na magawa natin ang bagay na ito. Tutulungan tayo ng Holy Spirit. So, by reading the Bible and hearing the Word of God, by hearing and hearing the Word of God, doon na develop yung ating faith. Doon lalong nag-grow yung faith natin. Mas lalong lumalalim yung ating pananampalataya sa Diyos. Na sana ay gawin natin, no? Nabasahin ang salita ng Diyos araw-araw ng buhay natin. Sabayan niyo ako sa devotion natin everyday. Dito po sa ating daily devotion. Hindi niyo man ako masabayan every morning ng 6:30. At least, panoorin niyo ito ng replay. At pagnilayan ninyo nating lahat ang bawat pag-aaralan natin araw-araw. Huwag lang kayong mag-rely dito sa aking mga itinuturo. Dahil hindi po ako nagtuturo dito, kundi ang Panginoon. Basahin niyo pa rin ang Bible. Katulad ngayon, sabi dito, nasa 2 Thessalonians 3 verse 3 tayo, basahin ninyo ang buong chapter 3 para mas maunawaan ninyo ang context nito. Mas mainam kung balikan ninyo yung mga ilang pang chapters ng 2 Thessalonians para yung chapters 1 and 2 para mas maging malinaw. Basahin na rin natin yung kabuuan ng 1 Thessalonians, 1 and 2 Thessalonians, di ba? Sa totoo lang, araw-araw talaga meron tayong pag-aaralan eh. Araw-araw meron tayong babasahin. Hindi tayo niyan mauubusan. Kasi ang isang buong Bible, napakaraming aklat na napapaloob dyan na tunay na magtuturo sa atin para tayo ay tumibay sa ating pananampalataya. Nang sa ganun, pag dumaan yung pagsubok, problema, sakit karamdaman, temptations, hindi tayo panghihinaan. Kasi alam natin may pinanghahawakan tayo na salita ng Diyos na siyang magpapatibay sa atin. At alam natin na may Diyos na mag-iingat sa atin. At may Diyos na nagtagumpay na sa mga problemang yan. Kaya alam natin, wala na, di ba? Wala nang dapat ipag-alala. Wala nang dapat ikatakot. Tapos na yan, pinagtagumpayan na ng Diyos ko yan eh. Yes, dadaanan ko yan, pero dadaanan ko lang yan. Kasi ang Diyos nang tinapos na ni Lord lahat ng pagdurusa. Nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, nung siya'y napako, nung siya'y nabuhay na maguli, tapos ng lahat yun. Diba? Kasi kung araw-araw sa tuwing makaka-experience tayo ng pagsubok, problema, sakit karamdaman, masyado tayong maapektuhan nito at makakalimutan natin na si Lord ang dapat nating kapitan at dapat nating pagkatiwalaan sa mga problemang ito. Ay pag kinalimutan natin yun, talaga pong malulugmok tayo eh. Talagang panghihinaan tayo. Mawawalan tayo ng pag-asa. At baka hindi na tayo lumaban sa buhay natin. Which is wrong, di ba? Kasi sa totoo lang, kayang-kaya tayong patumbahin ng problema eh. Kaya tayong ma-depress niyan. Kaya tayong panghinain niyan. Pero dahil may Diyos tayo na tunay na nagmamahal, may Diyos tayo na nangako that He will never leave us nor forsake us. Hindi tayo dapat mag-alala sa buhay na ito.
At sinabi pa sa atin kanina, no, sa 1 Corinthians 10:13, na hindi lang tayo ang dumaranas ng mga pagsubok na ito, kundi ang lahat ng tao sa mundo. At ang mabuti doon, may Diyos tayo. Dahil anak tayo ng Diyos. Di ba? Pero tandaan natin, lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Doon lamang sa mga taong naniwala at nagtiwala sa Diyos. At isinukong kanilang mga sarili, yun ang mga tunay na anak ng Diyos. Ang taong tumanggap sa Diyos bilang Diyos at tunay nilang tagapagligtas. Iyon ang mga anak ng Diyos, di ba? Kasi sabi niya, wala tayong ibang pagkakatiwalaan ng buhay natin ito, kundi ang Panginoon lamang. Kaya po ibigay natin ang buhay natin sa Kanya. Ayan. Sabi po ng John 3:3, Jesus answered him, sabi kay Nicodemus, "Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." So, yung unless tayo ipanganak na muli, ay hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. At yun din ang mga itinuturing ng Diyos, no? Ang mga taong ipinanganak na muli. Ito ang mga taong nakakilala sa Panginoon at tumanggap sa Kanya bilang Diyos at tunay niyang tagapagligtas. Ayan. Ayun. Sabi po dito sa John 3, 1 John 3, chapter 3, verse 1, hanggang sa mga following verses. Sabi po sa 1 John chapter 3, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo. Ang sarap maging anak ng Diyos. Ano po? Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Sabi sa verse 4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa Kanya. Ang mga anak, huwag kayong palinlang kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Ang pagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo sapagkat simula pa ay nagkakasala ng dyablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Hallelujah. So napakahalaga pong malaman natin, no? Kung tayo nga ba ay anak ng Diyos. Kasi yun yung bagay na magpapatunay na tayo ay sumusunod sa Diyos. Hindi na hindi na tayo nananatili sa ating kasalanan. Maaaring nagkakasala pa tayo, pero alam na alam mo agad
kung mali ka. At ito'y ihihingi mo agad ng tawad sa Diyos. Iba kasi yung taong nananatili pa rin sa kasalanan. Na alam mong may Diyos, pero bakit nandun ka pa rin sa kasalanan na yun? At hindi mo kinikilala kung sino ang tunay mong Diyos. Napakalaki po ng pagkakaiba nito. Kaya naman dapat tayo bilang mga anak ng Diyos, kung tunay na tinatawag mo sarili mo na anak ng Diyos, ay hindi ka dapat manatili sa pagkakasala. Dahil sinabi dito napakalinaw, nang nananatili sa kasalanan ay anak ng dyablo. So kanino ba talaga tayong anak? Dahil kapag tayo ay anak ng Diyos, alam natin kung kanino tayo magtitiwala, kung kanino natin ibibigay ang buong buhay natin, kung kanino tayo susunod, at kung sino nga ba ang nagmamaniobra ng buhay natin, kung sino ba nga ba ang Diyos na tinatawag natin. Diba? Napakalinaw po nun. Kaya doon natin talagang mapapatunayan na hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sino nga ba ang tunay mong ama? Diba? Maliban sa biological father mo. Dahil merong dalawang ama na pwedeng maging tatay natin. Diba? Ang kabutihan o ang kasamaan. Kanino ba talaga tayo? Kaya napakahalaga na ang ating pong sariling ito ay isuko natin sa Diyos ang ating mga kasalanan at ihingi natin ito ng tawad sa Diyos. At hayaan natin ang Diyos ang siyang maghari na sa ating mga buhay. Kilalanin natin siya. Tanggapin natin siya bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas sapagkat walang iba na nagtubos sa ating mga kasalanan kundi ang Diyos lamang. Siya lang. At yun yung bagay na dapat nating paniwalaan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. For whosoever believed in Him shall not perish and have an everlasting life. Siya lang. Wala nang iba. At yun yung bagay na hindi matanggap ng ibang tao. Kasi akala nila, pag tinanggap nila si Jesus Christ as their Lord and Savior, ay marami silang babaguhin sa buhay nila. Marami silang kailangan i-give up. Alam niyo yung pag-give up at pagbabago ng buhay, hindi naman tayo yan eh. Sa totoo lang tayo, hindi natin kaya i-give up yung buhay natin, hindi natin kaya baguhin ang buhay natin. Walang makakapagpabago ng buhay mo at buhay ko, kundi ang Panginoon lang. All we need to do is to surrender our lives to Jesus. Yun ang kailangan natin gawin at hayaan natin ang Diyos ang magbago nito sa ating buhay. Magugulat mga tao sa paligid mo, nagbabago ka. Not because naging mabait ka. Not because naging masunurin ka. Not because binago mo buhay mo. Hindi po yun. But because we have a God who transformed us through the Holy Spirit. Yun eh. Siya talaga ang magbabago, hindi tayo. Kasi kung tayo magbabago, madali lang magbago eh. Kaya lang madali lang din tayong bumalik sa dati. Kasi walang gabay ng banal na spirito. Kaya tayo tumatagal eh, di ba? Ang mga anak ng Diyos, kaya tumatagal na makapagpatuloy sa paglilingkod kasi hinahayaan natin na ang banal na spirito ang magbago sa atin, ang mag-transform sa atin. Hindi ang sarili natin at hindi ang mundo. Di ba po? Kasi kapag tayo lang, promise, 1 buwan lang, balik ka sa dati. Yung sabi mo, titigil ko ng panginginom. Magbabagong buhay na ako, lalo ngayon, no? Malapit ng bagong taon, New Year's resolution na naman. Hindi na ako kakain ng marami, magpapapayat na ako. Hindi na ako iinom, hindi na ako maninigarilyo, hindi na ako magsusugal. Yes, kaya mong gawin yan. 2 to 3 months, matagal na yon. Baka 1 buwan lang, balik ka na naman sa dati. Why? Kasi walang gumagabay eh. Walang nagpapaalala eh. Nakakapit ka lang sa sarili mong galing at kakayahan. May hangganan yan. May limitasyon yan. Pero ang Diyos, He is a limitless God. Walang limitations ang Diyos. Kaya niyang gawin posible ang imposible. Kaya niyang gumawa ng himala sa buhay ng mga tao. Kaya ang dami nagpapatotoo, di ba? Ang mga anak ng Diyos, nagpapatotoo na dati silang ex-convict, mamamatay tao, dating drug addict, pero ngayon, ano na sila? Pastor na. Nagbagong buhay.
Hindi dahil sa kanila yon, kundi dahil sa Panginoon at sa Banal na Espiritu. Lahat ng bagay kaya natin, basta't ipagkatiwala natin ito sa Panginoon. Dahil ang Diyos, sa Kanya walang imposible. So sabi pa dito, it also means, sabi dito, if He was good and merciful yesterday, our God will be good and merciful again today. Hindi lang siya noon merciful, hindi lang siya noon good, ngayon din. Sa henerasyon natin, He is also a merciful and good God. It also means that He fulfills His promises. God is faithful to do what He says He's going to do. Diba? Ang lahat ng mga nangyaring ito ay fulfillment ng promises and prophecies of God. Lahat yan, pati yung pagkamatay ni Kristo sa krus, lahat yan sinabi na sa Old Testament. At lahat ay nangyari. Diba? Pati yung kanyang pagkapanganak, sinabi niya sa Isaiah, pero nangyari. Diba? Walang hindi nangyari sa kanyang mga sinabi at kanyang mga pinangako. Kaya bakit tayo magdadalawang isip sa pagtitiwala sa Diyos? Kaya niyang lahat gawin. Dahil walang imposible sa Kanya. And sabi dito, He's not like, it also means that He fulfills His promises. God is faithful. He's not like a human who changes his mind when things get difficult. Hindi ganun si Lord. Na pag may problema, magbabago na isip. Tayo, ngayon, maganda takbo ng buhay natin. Masaya tayo. Thank you Lord. Praise the Lord. Thank you Jesus. Grateful tayo. Pag nagkaroon ng problema, ba't ganun si Lord? Bakit ako pinabayaan? Ang dami ng problema, ang dami ng reklamo. Tapos, nakalimutan na natin mag-pray. Tapos, imbis na mag-pray, nagre-rebelde tayo kay God. Hindi na tayo nagsisimba. Hindi na tayo nag-attend ng worship service. Hindi na tayo nag-attend ng Bible study. Hindi tayo nag-attend ng fellowship. Hindi na tayo nag-ministry. Diba? Mas baliktad. Dapat mas lalo kang kumapit sa Diyos. At lalo kang umattend sa church, lalo kang mag-attend ng Bible study pag ikaw ay pinanghihinaan. Kasi doon ka huhugot ng lakas. Mas lalo kang magbasa ng Bible. Ate Mams, hindi ko naiintindihan ng Bible eh. Hindi ko naiintindihan kapag mas lalo mong basahin para maunawaan mo. Magdasal ka. Humingi ka ng gabay sa Panginoon, ng guidance, ng wisdom ng Holy Spirit. Diba? Kasi mas the more ka lumalapit at nagsusumiksik sa Diyos, kapag may problema ka, mas lalong bumibilis ang solusyon para dito. Mas mabilis natatapos, nagkaka-ending yung problema. And proven na po natin yan. Second, sabi ni Paul tells these believers that God will strengthen them and protect them in the midst of what they're experiencing. Paul does not tell them they will never experience evil, but rather that God will be with them in the midst of it. Diba? Hindi sinabi ni Paul na pag may problema ka, lalo kang malulugmok dyan. Noong sabi niya, pag may problema ka, mas lalo kang lumapit sa Diyos. Mas lalo kang magtiwala sa Diyos. Mas lalo kang tumawag at lalo kang kumapit at umangkla sa salita ng Diyos. Dahil ang Diyos, kahit anong mangyari, nandyan siya sa kalagitnaan ng bawat problema at pagsubok at ng temptation mo sa buhay. Nandyan siya sa kalagitnaan. Minsan, di mo lang siya nararamdaman kasi masyado tayo nagiging emotional at masyado nakafocus sa problema. Tandaan mo ang Panginoon, kailanman di ka iniwan. Di ka pinabayaan. Lalo na kung ikaw ay anak ng Diyos. Because God never changes, He is able to strengthen and protect us through every experience in life. So take some time to thank God for His strength and faithfulness. Ask Him to help you and to give you confidence in His power. All we need to do is to pray. Ask for God's strength and power. Lalo kang magsumiksik. Lalo kang tumawag sa Diyos. Kung ikaw ay may mga pagsubok, problema, huwag kang mag-focus dyan. Focus ka sa Diyos na tunay na nagmamahal sa iyo. Sabi nga, mas malapit tayo sa Diyos, mas gumagaan ang problema. Mas lalo nating nakikita na maliit lang to sa Diyos. Tumingin ka sa dagat. Ganong kalawak ang pag-ibig ng Diyos. Tumingin ka sa kalangitan. Ganyang kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ang problema mo ganyan lang. Diba? Natatandaan nyo yung kinukwento ko tungkol sa eroplano. Yung eroplano, pag malayong-malayo ang liit-liit ng tingin mo.
Pero pumunta ka sa airport, ang lapit mo sa aeroplano, sobrang ikaw ang lumiit. Ganun dapat ang relationship natin kay Lord. Ganun dapat kalapit. Kasi pag ganun kalapit ang relationship mo with the Lord, ganun siya kalaki sa'yo. Parang aeroplano na ikaw ay ganyan lang kaliit. Pero kapag malayo ka sa Panginoon, parang ganito na lang kaliit ang Diyos sa'yo. At ikaw na yung mas malaki sa Kanya. Diba? So please, check your heart. At i-check natin kung ano at kumusta ang relationship natin with the Lord. Kumusta ba tayo? Maliit ba ang Diyos sa tingin natin o siya ang Diyos na pinakamalaki? Na tunay na mas malaki kaysa sa ating problema, mas malaki kaysa sa anumang pagsubok na meron tayo, mas malaki kaysa anumang karamdaman, sakit na meron tayo. Magtiwala tayo sa Panginoon at magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos. Tanggapin natin si Kristo bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas sapagkat siya lang at wala nang ibang makakatulong sa atin. Siya lang at wala nang iba ang tunay na nagmamahal sa atin at tunay na makakaunawa sa ating kalagayan, sa ating mga hinanakit, sa ating mga iyak, sa ating mga kalungkutan, sa ating mga dalamhati, sa ating mga hinaing. Siya lang at wala nang ibang nakakaunawa nito. Kaya sa Kanya natin ito idulog, sa Kanya natin ilapit, at sa Kanya natin ipagkatiwala. Manalangin po tayo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa napakaganda mong mensahe para sa aming lahat ngayong umaga. Salamat Lord sa mga reminders na ito na muli ipinaalala mo na ikaw lamang ang dapat naming kapitan at pagkatiwalaan sa buhay namin. Sa kabila ng aming mga problema, pagsubok, sakit karamdamang dinaranas, ikaw pa rin, Panginoon, ang siyang dapat na pagkatiwalaan namin. At ikaw pa rin ang dapat na maghari sa aming mga buhay sapagkat ikaw ang Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat, na kayang gumawang ng himala sa aming buhay at gawing posible ang imposible. Lord, thank you for everything. Maraming salamat, Panginoon, sa Paskong nagdaan. Salamat, Panginoon, sa mga masasayang oras at sandali namin, Panginoon. Salamat sa masayang pamilya. Salamat sa mga mumunting handang meron kami. Salamat, Lord, sa mga pinagsaluhan. Salamat sa mga regalong natanggap. Salamat, Panginoon, sa lahat ng nangyayari, Panginoon, sa nagdaang Pasko. Bagamat hindi lahat masaya, Lord, pero naniniwala kami na ikaw ay nasa kalagitnaan ng lahat ng mga nangyari sa aming mga buhay. Nawa, O Diyos, hindi namin makalimutan na ikaw kailanman ay hindi kami pinabayaan. Na ikaw pa rin, Lord, ang dahilan ng lahat kung bakit may Pasko. Ikaw pa rin, Panginoon, ang lagi namin nawang maalala na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan kailanman. Natapat ka sa iyong mga pangako, na ikaw ang magbibigay ng lakas sa amin at kapangyarihan upang kami makalaban sa buhay na ito. Sapagkat alam namin, Lord, na bagamat may mga saya, ay may kalungkutan. Bagamat mayroong success, ay meron pa din, Lord, na failure. Kung kaya't kailangan ka namin, Lord, sa bawat sandali ng aming buhay, nang sa ganon, anuman ang aming pagdaanan, ito'y daraan lang at ito ay magbibigay sa amin ng kalakasan at tuturuan kaming lalong magtiwala sa iyo. Maraming salamat, Lord God, sa pagtuturong ito sa araw na ito. I-bless mo, O Diyos, ang lahat ng mga taong nanonood ngayon at ang lahat ng mga taong makakapanood nito. Pagpalain mo sila, Panginoon. Tulungan mo sila sa kanilang mga pinagdaraanan. Bigyan mo sila ng kalakasan, kapangyarihang pagtagumpayan ang lahat ng ito. At naway lagi naming tandaan na wala kaming ibang pagkakatiwalaan sa buhay na ito kundi ikaw, Panginoon. Maghari ka sa aming mga buhay. At nawa, O Diyos, ang mga taong di pa nakakilala sa iyo ay matutunan na tanggapin ang kanilang mga pagkakasala. Tanggapin na kami makasalanan. At nawa, O Diyos, tanggapin ka namin bilang Diyos at tunay naming tagapagligtas. At pagharian mo nawa, O Diyos, ang aming mga buhay. Tulungan mo kaming magbago. Tulungan mo kami, Panginoon, na matutunan na sa iyo lamang magtiwala ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Maraming salamat, O Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang ating Mavs TV family.
ang God Loves You Movement Ministry, ang God First Christian International Ministry, ganun din Lord, ang Global Life University, ang lahat ng churches sa buong mundo, ang lahat ng mga leaders, lahat ng pastors, lahat, Panginoon, ng mga tao sa buong mundo ay naway magtiwala sa iyo ng buo. Ingatan mo rin, Lord, at tulungan ng mga namumuno sa bansang Pilipinas na dumating nawa ang oras na sila'y makakilala rin sa iyo. Na nawa, Panginoon, magkaroon sila ng takot sa iyo. Magkaroon sila, Lord God, ng tapang na harapin ang katotohanan at pagkatiwalaan ka ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Maraming salamat, Lord. Pagharian mo ang bansang Pilipinas at nawa, O Diyos, samahan mo kami sa araw-araw ng aming mga buhay. Thank you for everything, Lord. Be with us, Father. Guide us always. We love you, Lord. We praise you and we honor you, and we bring back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na ito. Thank you po sa mga nanood sa atin po dito sa God Loves You Movement Facebook page, at nawa ay ingatan tayo ng Diyos, patnubayan tayo sa ating pang-araw-araw na buhay, at salamat din po sa mga nanood sa ating Mavs TV Facebook page, at ingatan nawa tayo ng Diyos. Ate Marilyn, magandang umaga and Merry Christmas to you. And I hope na i-share po ninyo at i-share at i-like ang video na ito para marami po makapanood sa mga tao, lalo na sa mga tao pinanghihinaan, na huwag silang mawala ng pag-asa. Naway magamit tayo ng Panginoon na sa channel of blessing sa maraming tao. Maraming salamat po sa inyong lahat, and I hope to see you all again tomorrow sa atin pong Daily Devotion Live dito po sa ating Mavs TV at sa God Loves You Facebook page, and pasubscribe na rin po sa ating YouTube channel, ating Mavs TV and God Loves You. Maraming salamat po sa inyong lahat, and I hope na patuloy tayo sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Maraming salamat. God bless po. See you all tomorrow. At lagi pong antabayanan yung ating mga posts dito po sa ating Mavs TV at sa God Loves You, at i-share po ninyo yon para po tayo ay maging daan ng magagandang balita para sa mas maraming tao. God bless! See you po bukas, 6:30 ng umaga. God loves you!